Ako si Lolita, 24 na taong gulang, working student at service staff sa isang convenience store dito sa Maynila. Madalas, inuulit-ulit ko sa sarili ko tuwing 7:00 ng umaga na taya ko pa, na kailangan kong magpatatatag para sa pamilya ko sa probinsya at para matapos ko ang course ko sa kolehiyo. Hindi madali ang buhay ko, pero may mga araw na parang kaya ko pang ngamiti kahit pagod na ako. Simula pa lang ng shift ko, ramdam ko na agad ang bigat ng katawan ko, pero wala akong choice kundi magtrabaho. Tahimik lang ang store, malamig ang aircon, at ang tunog lang ng scanner ng barcode at paglalakad ng mga tao ang naririnig ko. Sa kabila nito, nagpapasalamat ako kasi may trabaho ako at kahit papaano, nakakapagpadala ako ng kaunting pera sa probinsya. Habang inaayos ko ang chip sa aisle, napansin kong pumasok ang isang lalaki na hindi ko pa nakikita dati. Wala siyang kasamang bodyguard, wala ring kaartehan sa kilos, pero iba ang dating niya. Para bang may presensya siya na hindi madaling ipaliwanag. Matangkad, makinis ang balat, naka-long sleeves na puti at may suot na mamahaling relo. Napatingin ako sandali, pero agad ko ring inalis ang tingin ko kasi baka isipin niyang napapansin ko siya masyado. Sa trabahong to, sanay akong makakita ng mga taong iba't iba ang itsura at antas ng pamumuhay. Pero kakaiba talaga ang aura niya. Tahimik siyang naglalakad sa loob. Parang may malalim na iniisip at napansin kong medyo maputla ang mukha niya. Inassume ko lang na baka pagod o puyat kaya ganon. Pagdaan niya sa harap ko, sumulyap siya sa akin sandali. Hindi ko alam kung bakit pero parang may lungkot sa mga mata niya. Nagbigay ako ng magalang na ngiti at bahagya siyang tumango. Naisip ko tuloy kung ayos lang siya. Pero dahil hindi ko naman siya kilala at hindi naman akong dapat makialam, nagpatuloy lang ako sa pag-aayos ng aisle. Ilang segundo pa lang ang lumitas nang marinig kong parang may bumagsak. Napalingon ako agad at nakita ko siyang nakadapa sa sahig. Halos walang malay, tila nawalan ng lakas ang buong katawan. Hindi ko na naisip kung tama bang kumilos agad, basta tumakbo ako papalapit sa kanya. Lumuhod ako sa tabi niya at tinawag po siya. Sir, okay lang po ba kayo? Walang sumagot. Kita ko ang banayad na pagtaas baba ng dibdib niya, pero ang bigat ng hininga niya. May malamig na pawis sa noo niya at doon ako nagsimulang kabahan ng totoo. Tinawag ko ang security guard. Kuya, tulungan mo ako dito. Nahimatay ata. Agad siyang tumakbo papalapit at tinulungan akong buhatin ang lalaki papunta sa maliit na break room sa likod. Mabuti na lang hindi masyadong matao sa store noon, kaya maayos naming naasikaso ang sitwasyon. Pagdating sa break room, pinahiga namin siya sa mahabang upuan. Kumuha ako ng malamig na tubig at damp cloth para ilagay sa noo niya. Habang tinitingnan ko ang mukha niya, mas lalo kong napansin kung gaano kalalim ang eye bags niya at kung gaano siya kaputla. Parang ilang araw na siyang walang tulog. Parang pasan niya ang buong mundo. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong awa at pag-aalala ang naramdaman ko para sa lalaking ito na hindi ko alam ang pangalan. Ilang sandali pa, kumalaw siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya at parang nalilito pa nang tumingin sa paligid. Tinawag ko siya ng mahina. Sir, okay lang po ba kayo? Parang nagulat siya na may tao sa tabi niya. Sandali siyang tumitig sa akin at may kakaibang tingin na parang nagtataka pero nagpapasalamat din. Sobrang hina ng boses niya nang sabihin niyang, Miss, sorry, nahilo lang yata ako. Sinabihan ko siya na huwag muna siyang tumayo at magpahinga lang muna. Inabot ko sa kanya ang tubig at umupo siya ng dahan-dahan habang iniinom iyon. Habang hawak niya ang baso, doon ko lalo napansin ang mamahaling relo niya. Parang hindi bagay sa isang taong pumapasok ng mag-isa sa convenience store, lalo na sa ganitong oras. Pero hindi ko iyon pinagtuunan, mas iniisip ko kung okay lang talaga siya.
Maraming salamat, sabi niya. Napatitig siya sa akin na para bang may gustong itanong pero hindi niya itinuloy. Ngumiti lang ako at sinabing normal lang tumulong, bahagi ng trabaho ko. Nang medyo okay na siya, dahan-dahan siyang tumayo. Huminga siya ng malalim at nagpasalamat ulit. Napansin kong parang gusto niya pang magsalita pero parang pinipigilan niya ang sarili niya. Paglabas niya ng break room, sinundan ko lang siya ng tingin. Iniisip kung ano kayang pinagdadaanan niya para mawala ng malay ng ganon. Nang tuluyan siyang umalis ng store, hindi ko napigilang mapaisip kung makikita ko pa ba siya ulit. Hindi ko alam na ang araw na iyon, ang sandaling iyon, at ang simpleng pagtulong ko sa isang nahimatay na estranghero, ang magsisimula pala ng isang kwentong hindi ko inaasahan. At higit sa lahat, hindi ko alam na ang lalaking iyon, ang niligtas ko nang hindi ko man lang alam ang pangalan niya, ay hindi pala ordinaryong customer. Siya pala ang CEO ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa, ang kumpanyang kinatatakutan ng libu-libong empleyado. Pero sa mga oras na iyon, para lang siyang isang lalaking pagod at naghahanap ng hinga. At hindi ko alam na ako pala ang magiging unang liwanag sa magulong mundo niya. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi ko akalaing mananatili sa isip ko ang lalaking nahimatay sa store. Habang nagbabalik sa normal ang mga araw ko, paulit-ulit kong naaalala ang itsura niya noong nakahiga sa break room. Kung paano niya dahan-dahang iminulat ang mga mata niya. At kung paano sa loob ng ilang segundo ay nagtagpo ang mga tingin namin na para bang may ipinapahiwatig na hindi ko maintindihan. Sa totoo lang, hindi naman dapat ako mag-isip ng ganun. Hindi ko naman siya kilala at sigurado akong hindi ko na rin siya ulit makikita. Pero may kung anyong bigat sa dibdib ko tuwing naaalala ko ang itsura niyang pagod at nalulunod sa lungkot. Para bang gusto kong malaman kung ayos lang siya ngayon. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng paninda sa may counter, napansin kong parang mas tahimik ang umaga kaysa dati. Ang mga tao ay dumadaan lang ng mabilis. Lahat nagmamadali papunta sa kanilang trabaho. Ako naman, tahimik lang na nagbibilang ng barya sa cash register nang biglang pumasok ang manager namin at inutusan ako na sumilip sa CCTV log kahapon. Sabi niya, may nagtanong tungkol sa lalaking nahimatay. Nagulat ako. Sino naman kaya ang maghahanap sa kanya? Ang sabi pa niya, mukhang may nag-email na taga-ibang company asking for confirmation ng incident. Hindi ko alam bakit, pero parang may kung anong kaba ang biglang gumapang sa dibdib ko. Bakit kailangan pang alamin ng ibang tao ang nangyari? Sino ba talaga yung lalaki? Pero bago ko pa man masagot ang sarili kong tanong, may pumasok na customer. Sa unang tingin, hindi ko siya nakilala. Pero nang lumapit siya sa shelves kung saan ako nakatayo, doon ko napansin ang mga mata niyang pamilyar. Mas casual ang suot niya ngayon, plain shirt at denim jacket. Halatang pinili niyang maging simple para hindi mapansin. Pero hindi mo maitago ang tindig niya na parang sanay sa mundo ng kompetisyon at bigat ng responsibilidad. At doon ko na-realize na siya nga iyon, ang lalaking nahimatay kahapon. Tinamaan agad ako ng kaba. Hindi ko alam kung lalapitan ko ba siya o magpanggap na hindi ko siya nakikita. Pero naunahan niya ako. Lumapit siya sa counter nang may banayad na ngiti. Yung tipong nagbabalak magpasalamat pero hindi alam kung paano sisimulan. "Hi," he said habang bahagyang tumatawa na parang nahihiya. "Ako nga pala yung nagdulot ng gulo kahapon. Hindi ko alam kung bakit pero parang nanlamig ang tuhod ko. Parang hindi ako makapagsalita agad. Kaya ngumiti na lang ako at sinabing wala po yun. Normal lang tumulong. Pero may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Para bang sinusubukan niyang intindihin kung anong klaseng tao ako, kung bakit ako tumulong ng walang alinlangan, at kung bakit hindi ako natakot sa pagkakataong iyon. May tanong sa mga mata niya pero hindi niya binibigkas. Nagtanong siya kung pwede ba siyang bumili ng tubig. Nang binigay ko iyon sa kanya, napansin kong hindi niya pa rin nawawala ang tingin niya sa akin. Parang naghahanap ng kumpiyansa.
salamat ulit sa ginawa mo kahapon. Sabi niya sa isang mahina pero malumanay na tono. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kirot at pagod pa ring naroon sa boses niya. Umiling ako at sinabi, "Sir, okay lang talaga? Baka pagod lang po kayo." Napangiti siya na parang may tinatago. "Oo, pagod nga," sabi niya. Tapos tumingin ulit sa akin, this time mas seryoso. Pero hindi lang basta pagod. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero ramdam ko na may mabigat na problema siyang dinadala. Pagkatapos niyang uminom ng tubig, hindi agad siya umalis. Umupo siya sa isang lamesa malapit sa pintuan na para bang gusto niyang magpahinga pa. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa akin at hindi ko maiwasang umiwas kasi nakakailang ang tingin niyang para bang sinusuri niya ang buong pagkatao ko. Sa isip ko, bakit kaya siya bumalik? Para lang ba magpasalamat? O may iba pa? Ilang minuto ang lumipas bago siya tumayo at lumapit ulit sa counter. "Miss, anong pangalan mo?" Kinabahan ako saglit. Hindi naman karaniwan na tinatanong kami ng customer ng ganito. "Lolita po," sabi ko. Napangiti siya. "Adrian." Yun lang sinabi niya. Adrian. Simple lang, pero may bigat. Parang isang pangalang hindi mo dapat nakakalimutan. Bago siya lumabas ng pinto, tumingin siya sa akin ng matagal. Yung tipong may gustong sabihin, pero hindi pa panahon para sabihin. At nang tuluyan siyang lumabas, hindi ko maiwasang mapahigpit ang hawak ko sa apron ko. Parang may kakaibang simula ang araw na iyon. Umuwi ako na siya pa rin ang iniisip ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na huwag masyadong pansinin. Napakaisa lang siyang mabait na taong nagkataong nahimatay at wala nang espesyal doon. Pero hindi ko mapigilang maramdaman na may mali sa kwento niya. May lungkot at pagod sa mga mata niya na hindi basta-basta nakikita sa isang ordinaryong tao. At hindi ko alam na sa araw na iyon, nagsimula ang isang koneksyon na hindi ko kailanmang inaasahang mabubuo. Hindi ko pa alam kung ano ang totoo niyang pagkatao, pero ramdam kong sa pagitan ng pagod niyang mga mata at simpleng ngiting ibinigay niya sa akin, may kwentong malalim na unti-unti ko palang malalaman. At doon nagsimula ang hindi ko pa nga lubos na nauunawaan doon, pero malinaw na malinaw sa puso ko ngayon. Simula iyon ng isang bagay na hindi ko na mapipigilan. Hindi ko alam kung bakit, pero simula nang bumalik si Adrian sa store, parang naging mas mabigat ang bawat paghinga ko. Sa bawat araw na lumilipas, kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko na hindi ako dapat maapektuhan ng presensya niya, hindi ko maiwasang maalala ang tingin niya, yung para bang may mga tanong na hindi niya masabi at may pasasalamat na hindi pa tapos. Pero kahit ganoon, hindi ko pa rin alam na sa labas ng simpleng mundo ko, may mas malaking gulong umiikot dahil sa insidenteng naganap noong araw na nahimatay siya. Kinabukasan, habang nasa break ako at nag-aalmusal ng tinapay na basa na ng kape ko sa sobrang pagmamadali, napansin kong may dalawang lalaking nakaitim na coat na umiikot sa labas ng store. Hindi ko sila pinansin dahil madalas naman may mga taong dumadaan na naka-business attire. Pero nang bumalik ako sa counter, nakita kong nakatutok sila sa CCTV monitor namin, kasama ang manager. Nagulat ako kasi bihira lang may tumitingin ng footage, maliban na lang kung may kulang na inventory. Subalit doon ko narinig ang salitang nagpayanig ng tiyan ko. Sir Adrian Velasquez. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ko mapigilan ang sarili kong lumapit para makita ang screen. Nakita ko ang footage noong araw na nahimatay siya. Nakita ko rin ang sarili kong nagmamadaling lumuhod sa tabi niya. Tinatapik siya, nag-aalala, parang panaginip pero totoo. At saka ko narinig ang isa sa mga lalaking nakaitim nagsasabi sa manager na kailangan raw nila ng copy ng CCTV dahil malaking tao ang boss nila at kailangan itong maimbestigahan para sa security protocol. Doon ko lang narinig ng malinaw ang pangalan na kanina ko pa sinusubukang baliwalain. CEO Velasquez. Kinakatakutang kumpanya, pamilyar ang apelido,
Palagi ko itong naririnig sa balita, sa social media, sa reklamo ng mga empleyado sa ibang kumpanya. May reputasyon silang istrikto, matapang at walang inuurungan. At ang boss nilang iyon, ang taong kinatatakutan ng marami, ay ang lalaking nahimatay sa harap ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Nalito ako, natakot, nahiya, at may halong hindi ko maipaliwanag na kilabot dahil hindi ko alam na ang simpleng pagtulong ko sa isang estranghero ay makakabuo pala ng kung anong koneksyon na hindi ko sinasadya. Nang umalis ang mga lalaki at naiwan akong nakatulala sa counter, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung saan ba talaga papunta ang lahat ng ito. Hindi nagtagal at dumating si Joy, ang kasama kong staff na masyadong machismis. Agad niyang inilabas ang cellphone niya at ipinakita sa akin ang trending post sa social media. CCTV screenshot. Isang lalaki na nawalan ng malay sa loob ng convenience store. At ang caption, CEO ng Velasquez Holdings, bumagsak sa pagod. Napaawang ang labi ko. Hindi ko alam kung anong mas nakakagulat, ang title na CEO o ang dami ng taong nag-aalala sa kanya. Maya-maya, nakita naming pumasok ang manager namin at tumingin sa akin. Lolita, sabi niya, gusto ka raw makausap ni Adrian. Muntik kong mabitawan ang hawak kong papel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bakit niya ako gustong kausapin? May problema ba ako? May mali ba akong ginawa? O baka hindi niya nagustuhan ang pag-aasikaso ko sa kanya? Sobra akong kinakabahan, pero pumayag ako. Wala naman akong choice. Nang lumabas ako ng store, hindi ko inasahan na makikita ko siya agad. Naka-black cap siya at nakamaong. Pilit na tinatago ang presensya niyang halatang hindi pangkaraniwan. Nadlakad siya palapit sa akin. Ang puso ko halos umakyat sa lalamunan ko. Lolita, sabi niya, salamat ulit sa ginawa mo. Hindi ko inasahan na may ganitong klase ng kabaitan pa sa mundong to. Hindi ko alam bakit, pero parang biglang nabawasan ang takot ko. Hindi siya mukhang CEO, hindi siya mukhang kinakatakutan. Para lang siyang isang lalaking pagod at naghahanap ng kahit kaunting ginhawa. Tumingin siya sa akin ng matagal. Parang sinusubukang alalahanin ang sandaling nagtadpo ang mga mata namin sa break room. Gusto sana kitang makausap ng mas maayos kahapon, pero nagmamadali ako. Binigay niya ang ngiti niyang kalmado, malambot at may bigat. Gusto sana kitang alayan ng kape bilang pasasalamat kung okay lang sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako nakatanggi. Siguro dahil hindi naman siya nagpakita ng yabang. O baka dahil mas curious ako kaysa takot. Nadlakad kami papunta sa maliit na kape sa tabi ng store. Tahimik lang siya habang naglalakad. Pero ramdam ko ang pagod sa bawat hakbang niya. Pag-upo namin, ako na ang naunang nagsalita. Sir, sabi ko, hindi ko po alam na kayo pala yun. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Sana nga hindi mo nalaman, Lolita. Hindi mo ako nakilala bilang CEO. Kaya ako nagpunta doon kahapon. Gusto ko lang maging normal. Gusto kong magmukhang ordinaryong tao kahit ilang minuto lang. Napatigil ako. Hindi ko inasahan na maririnig ko ang ganoong salita mula sa isang taong nasa tuktok ng corporate world. Hindi ko akalaing may ganitong bigat pala ang buhay niya. Nakatingin siya sa akin na parang ako ang pahinga niya sa mundong hindi siya tinatantanan. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng amoy ng bagong timplang kape, ang pakiramdam na parang nagsisimula ng gumuhit ang isang kwento na hindi ko alam kung handa akong pasukin pero ramdam kong hindi ko rin kayang takbuhan. Ang simpleng pagtulong ko pala ay naging simula ng pagbubukas ng mundo niya sa akin. At sa tahimik na sandali na iyon, alam kong may hindi na muling mababalik sa dating normal ko. Pagkatapos ng coffee na iyon ni Adrian, akala ko matatapos na ang kakaibang koneksyon namin. Sinabi ko sa sarili ko na baka yun na yun, isang beses lang, pasasalamat lang, tapos wala na.
Pero kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, hindi ko inaasahang makikita ko ulit siya. Hindi man madalas pero sapat para magtanim ng tanong sa isipan ko kung bakit siya bumabalik. Minsan bibili lang siya ng tubig. Minsan tatayo lang siya sa may aisle ng kape at magpapanggap na tinitingnan ang mga brand kahit halatang wala naman siyang balak bumili. May araw na uupo siya sa mesa sa tapat ng store. Hawak ang cellphone pero hindi naman talaga nagtatype. Parang hinihintay niya ang tamang oras para lapitan ako. O baka hinihintay niyang mapansin ko siya. Hindi ko alam. Pero napansin ko ang isang bagay. Mas magaan ang mga mata niya. Hindi tulad noong una ko siyang makita na parang wasak na wasak sa pagod at bigat ng mundo. Ngayon, kahit may lungkot pa rin, may liwanag ng unti-unting sumisilid. At sa tuwing nagtatawid ako ng tingin, nararamdaman kong ako ang pinanggagalingan ng bahagyang liwanag na iyon. Nakakatakot isipin, nakakakonsensya. Kasi hindi ko naman alam kung may karapatan ba akong makaapekto sa isang taong kasing laki ng responsibilidad ni Adrian. Isang hapon, halos magsasara na ang store nang makita ko ulit siyang naglalakad papunta sa pinto. Simple ang suot niya, t-shirt at cap. Pero halatang hindi niya maitatago ang tindig na parang boss ng kahit anong lugar na pasukin niya. Nagulat ako nang dire-diretso siyang pumasok at lumapit sa counter. Parang may mabigat siyang gustong sabihin. "Lolita," sabi niya habang nakatingin sa akin ng diretsahan, "may oras ka ba pagkatapos ng shift mo?" Nanikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong kabahan o dapat ba akong tumanggi. Kaya ko namang magsabing pagod ako, o may kailangan akong gawin, o may inaasikaso ako sa school. Pero hindi lumabas ang mga salitang iyon. Parang may sariling isip ang labi ko nang sabihin kong, "Oo, meron naman." Mukhang nabunutan siya ng tinik. "Sige," sabi niya, "doon lang tayo sa labas. Gusto ko lang magpasalamat ulit." Pero ramdam ko na may mas malalim pa roon. Pagka-out ko, nakita ko siyang natasandal sa poste sa may sidewalk. Hawak ang 2 cup ng milk tea. Para kaming magkaedad sa moment na iyon. Hindi CEO at service staff. Nilapitan ko siya at inabot niya sa akin ang isang cup. Sabi niya, hindi daw siya mahilig sa matatamis pero gusto niyang subukan. Tumawa ako at napangiti siya ng mas totoo kaysa karaniwang nakikita ko. Naglakad kami ng bahagya palayo sa store. Tahimik ang paligid at ang mga ilaw ng street posts ay nagbigay ng malambot na sikat na nagpapagaan sa bigat ng gabi. Hindi ko inaasahan na siya mismo ang unang magbubukas ng mas personal na usapan. "Lolita," sabi niya, "alam mo ba kung bakit ako madalas nandito?" Hindi ako sumagot agad. Baka kasi iba ang maging dating ko kapag sinabi kong halata naman. Kaya hinayaan ko siyang magpatuloy. Kasi sa lugar na to, sa presensya mo, parang nakakahinga ako. Parang hindi ko kailangang maging perpekto o malakas. Parang pwede kong ilabas lahat ng bigat ko kahit sandali lang. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko roon. Natamaan ako. Natuwa, pero natakot din. Kasi para kang hinihila papunta sa isang mundong hindi mo naman sigurado kung dapat mong pasupin. Ngunit ang paraan ng pagsabi niya, ang pagod sa tono niya, ang katotohanang naroroon sa mga mata niya, lahat iyon ay nagpamukhang totoo. Sinimulan niyang ikwento ang totoo. Hindi yung buong buhay niya, pero sapat para maramdaman ko ang bigat na dinadala niya. Sinabi niyang matagal na siyang hindi nakakatulog. Sinabi niyang sunod-sunod ang problema sa kumpanya. May mga taong gustong pabagsakin siya at lahat ay umaasa sa kanya na magiging matatag. Sinabi niyang hindi niya alam kung paano patatagal. At sinabi niyang noong araw na nahimatay siya, una niyang naramdaman ang takot na baka hindi na siya magising. Pumigil siya sa paglalakad at huminga ng malalim. Pero nandun ka, hindi mo ako pinabayaan. Hindi mo ko tinignan na parang problema. Tinignan mo ko na parang tao lang. At hindi ko matanggal sa isip ko yon. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam
na ganun pala ang naging dating ko sa kanya. Hindi ko naman gustong maging importante sa isang taong halos hindi ko kilala. Pero naramdaman kong hindi ko na rin ito mapipigilan. Ang totoo niyan, sinabi ko sa kanya, Hindi ko naman inisip na may kaya ka o may posisyon ka. Wala naman po sa isip ko yun. Nahimatay ka lang. Kaya tumulong ako. Napangiti siya ng marahan. Kaya nga sabi niya, kaya nga ikaw. Habang naglalakad kami pabalik, ramdam kong unti-unti nang nabubuo ang koneksyon namin. Hindi iyon pagmamadali, hindi iyon biglaan. Para lang kaming dalawang taong napagod sa kani-kanilang mundo, tapos nagtagpo sa gitna sa lugar na hindi namin inaasahan. Pero habang mas nauunawaan ko siya, mas nararamdaman kong may lihim pa siyang hindi sinasabi. May bahagi ng mundo niya na hindi ko pa nakikita at marahil ay hindi pa ako handa. Pero sa gabing iyon, habang hawak ko ang malamig na milk tea at naririnig ko ang mahina niyang tawa sa simpleng bagay na kinuwento ko, alam kong nagsimula na ang isang landas na hindi ko na kayang talikuran. Hindi ko pa alam ang totoo niyang pagkatao sa kabuuan. Pero ramdam ko ng unti-unti ko siyang nakikilala. Hindi bilang CEO, hindi bilang taong kinatatakutan ng lahat, kundi bilang Adrian, ang lalaking pagod, ang lalaking naghahanap ng hinga, at ang lalaking nakakita sa akin bilang pahinga niya kahit sandali. Simula ng gabing nag-usap kami ni Adrian sa sidewalk, hindi ko maikakailang nagbago ang takbo ng araw-araw ko. Hindi ko man sabihin ng malakas, pero sa loob-loob ko, nararamdaman kong may kakaibang saya sa tuwing naiisip ko ang mga tingin at salitang binitawan niya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nagiging ganon. Pero siguro dahil ngayon lang ako nakausap ng isang lalaki na hindi nagpakitang tao, hindi nagmataas, at higit sa lahat, nagpakita ng tunay na kahinaan na bihira mong marinig mula sa isang taong mataas ang narating sa buhay. Pero kahit ganon, sinasabi ko pa rin sa sarili ko na hindi ako dapat magpadala. Hindi ako dapat umasa. Mas lalo na noong nabanggit niya na gusto niya akong makausap ng mas madalas o kahit mag-coffee kasama ko minsan. Hindi ako sanay sa ganoong atensyon, lalo na mula sa katulad niya. Isang linggo ang lumipas na halos gabi-gabi siyang bumabalik sa store. Minsan bibili lang siya ng tubig, minsan tatayo siya sa may freezer at titingin lang ng walang binibili. Minsan magpapanggap siyang naghahanap ng sardinas pero halatang hindi niya alam ang pinagkaiba ng regular at spicy. At sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko maiwasang mapangiti ng bahagya. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil imposible na hindi ko mapansin na ginagawa niya iyon para lang makita ako. Masyado siyang halata, kahit nagtatago siya sa simpleng suot at cap. Isang gabi, halos magsasara na kami nang bigla niyang pasukin ang store nang parang may hinahabol. Malalim ang paghinga niya, halata ang pagod, halatang may mabigat siyang iniisip. Hindi ko alam kung may nangyari sa kumpanya o may personal na problema siya. Pero nang tumingin siya sa akin, doon ko nakita ang mga matang parang humihingi ng pahinga. "Lolita," sabi niya habang malumanay pero may tensyon sa boses. "Pwede ba kitang yayain sandali? Kahit quick lang, hindi kita pipilitin kung pagod ka na." Hindi ko na siya pinahirapang humaba pa ang paliwanag. Nagpaalam ako sa manager at sumama sa kanya. Naglakad kami papunta sa maliit na cafe sa kanto na halos sarado na. Umorder siya ng coffee at ako naman ay hot chocolate. Naupo kami sa dulong mesa. Ilang minuto siyang tahimik lang, nakahawak sa tasa, nakayuko. Parang nag-iipon ng lakas para magsalita. Hinayaan ko lang siya, hindi ko na siya kailangan tanungin kasi ramdam kong may mabigat siyang gustong ilabas. "Lolita," saad niya sa mababang tono. "Nagpapasalamat ako na andito ka. Kahit hindi mo alam ang mundo ko, kahit hindi mo alam ang gulo sa paligid ko, you make me feel like I can breathe." Hindi ko alam kung bakit, pero sa'yo ko nararamdaman na pwede akong huminto sandali. Parang bumigat ang puso ko sa narinig ko. Hindi ko ine-expect na magiging ganoon siya ka-honest. Hindi ko alam kung ako lang ba talaga ang nakikita niya bilang pahinga o baka sobra lang siyang pagod.
Pero nang tumingin siya sa akin na parang nakahawak sa isang bagay na natatakot siyang mabitawan, doon ko naramdaman na totoo ang sinasabi niya. Pinilit kong ngumiti kahit medyo nanginginig ang boses ko. Sir Adrian, sabi ko, hindi ko alam kung anong nagawa ko, pero kung nakakatulong man ako kahit papaano, masaya ko. Hindi ko kailangan malaman ang lahat. Hindi mo kailangan magpaliwanag ng sobra. Basta, okay lang ako maging kausap mo. Napahinga siya ng malalim para bang nabunutan ng tinik. Tumingin siya sa akin nang may lambing na parang hindi ko sanay makita mula sa isang lalaking tulad niya. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yon sa akin, Lolita. Pero habang magaan ang usapan namin, bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Kasi sa bawat sandaling lumilipas, mas lumalalim ang tinitingnan niya ako. Mas tumitibay ang koneksyon na hindi ko alam kung saan hahantong. Hindi ako bulag para hindi maramdaman na may nararamdaman siya. At sa ayaw at sa gusto ko, may bahaging natatakot ako. Hindi ito simpleng pagkakaibigan lang. Hindi ito simpleng pasasalamat lang. May kung anong namumuo na hindi ko inaamin. Pero ramdam ko sa bawat kabog ng dibdib ko. Matapos ang ilang minuto, nagbiro siya ng kaunti para gumaan ang usapan. Inanong niya ako kung paano ko nagawang manatiling kalmado noong nahimatay siya. Natawa ako at sinabing hindi naman ako kalmado noon. Halos mahulog na raw ako sa upuan sa sobrang pagkataranta, sabi ko. Tumawa siya. Yung tawang bihirang lumabas sa isang taong punong-puno ng responsibilidad. At sa pagitan ng tawanan namin, may dumaan na isang sandaling hindi kami umiimik. Nagtama ang mga mata namin at hindi ko maipaliwanag kung bakit parang humaba ang oras. Pagkatapos ng ilang sandali, napatingin siya sa relo. I need to go, sabi niya, may kailangan pa raw siyang tapusin bago maghating gabi. Pero bago siya tumayo, tumigil siya sandali. Lolita, pwede ba kitang nakita ulit bukas? Kahit saglit lang. Para akong napipi. Hindi ko kayang magsinungaling. Kaya ang nasabi ko lang ay, oo. At umiti siya ng malambot, mas totoo, mas personal. Salamat, sabi niya bago umalis. Nang naiwan akong mag-isa sa mesa, doon ko lang napagtanto kung gaano na pala kalayo ang nararating namin. Hindi ko man sinasadya. Pero unti-unti na pala akong nagiging parte ng mundong hindi ko alam kung handa akong pasukin. Pero isang bagay ang malinaw. Habang mas nakikilala ko siya, mas lumilinaw din ang tanong. Kaya ko bang maging sandalan ng isang lalaking pasan ang isang mundong hindi ko maintindihan? At kaya ko bang tanggapin ang lumalalim na damdamin ko para sa isang taong hindi ko dapat ginugustong ikasama? Hindi ko pa alam ang sagot. Pero alam kong hindi ko na kayang umiwas. Kasi sa bawat pagbalik niya, sa bawat tingin niyang puno ng pagod pero may ngiting nakalaan lang sa akin, hindi ko maikakailang may hindi na mababalit sa dating takbo ng buhay ko. Ang simpleng tulong ko noong gabing iyon ay naging simula ng isang kwento na hindi ko kayang takasan. Kinabukasan, pagpasok ko pa lang sa store, napansin ko na agad ang mga bulungan ng mga kasama ko. May dalawang staff na nakapwesto sa gilid, parehong nakasilid sa labas ng salamin na parang may inaabangan. Hindi ko sila pinansin noong una, pero nang lumapit ako para pumwesto sa counter, biglang lumingon si Joy sa akin na may ngiting parang may nalaman siyang bago. Lolita, sabi niya nang may halong kilig at panunukso, may nag-aabang sayo sa labas. Napaangat ang kilay ko at nagtaka. Sino naman ang mag-aabang sa akin? Hindi naman ako sanay magkaroon ng bisita sa trabaho. Pero agad kong naramdaman ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko nang tumingin ako sa labas at makita ang isang pamilyar na tindig. Si Adrian. Nakasandal siya sa poste sa tapat ng store, suot ang simpleng jacket at cap. Hawak ang 2 cup ng kape. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may humatak sa akin papunta sa pintuan. Nagpaalam ako saglit sa manager na lalabas lang ako sandali. Paglabas ko, tumingin siya sa akin ng may mahinang ngiti.
Yung ngiting hindi nakikita ng ibang tao, pero nakalaan lang para sa iisang tao. "Good morning," sabi niya. Nagpasalamat siya na nagawan niya akong dalhan ng kape dahil alam niyang maaga ang shift ko at madalas akong hindi nag-aalmusal ng maayos. Hindi ko mapigilang tumawa ng mahina. "Sir," sabi ko, "hindi niyo po kailangang mag-abala." Umiling siya. "Hindi ito abala, Lolita. Gusto ko lang." At sa saglit na iyon, naramdaman kong may namumuong lambing sa pagitan naming dalawa na hindi namin pinag-usapan ngunit pareho naming nararamdaman. Naglakad kami papunta sa gilid ng store kung saan may maliit na shaded area. Umupo siya doon at inalok akong umupo rin. Pag-upo ko, ramdam kong may iba sa kilos niya. Parang mas tahimik. Mas mabigat. Mas may iniisip na hindi niya masabi. Tahimik muna siya ng ilang segundo bago nagsalita. "Lolita, may narinig akong hindi maganda." Medyo napakunot ang noo ko. Anong ibig niyang sabihin? Tumingin siya sa akin, hindi galit pero seryosong nag-aalala. "May mga staff daw dito na nagsasalita tungkol sa'yo. Nakesyo masyado kang feeling close sa isang customer na nilalandi mo raw ang may itsurang lalaki na laging bumabalik dito." Hindi ko inaasahan ang pagbanggit niya noon at parang biglang lumamig ang paligid ko. Hindi dahil sa reaksyon niya, kundi dahil alam kong ang mga ganong salita ay madalas kong naririnig sa mga nagkukumpulan sa pantry. Hindi ko akalaing umabot iyon sa kanya. Huminga ako ng malalim. "Sir," sabi ko mahinahon, "sanay na po ako sa mga ganyan. Hindi ko sila pinapansin. Hindi naman totoo ang mga sinasabi nila, kaya wala akong pakialam." Napatingin siya sa akin nang may halong paghanga at pag-aalala. "You don't deserve to be treated that way, Lolita. Hindi dapat sinasaktan ang taong wala namang ginagawang masama." Napangiti ako ng banayad. "Sir, sanay po ako sa ganitong klase ng trabaho. Sanay akong hindi lahat ay magiging mabait. Hindi lahat ay magiging patas. Pero hindi ko kayang magbago dahil lang sa sinasabi nila. Wala naman akong ginagawang masama." Tumango siya, pero ramdam kong may tinatago siyang inis. Nakita ko kung paano humigpit ang pagkakahawak niya sa tasa at kung paano nagbago ang paghinga niya. Hindi niya ito sinasabi ng diretsyo, pero alam kong ayaw niyang may sinasaktan ako kahit sa simpleng salita. Hindi iyon kilos ng isang customer lang. Hindi rin iyon asal ng isang taong dumadaan lang. May nakita akong emosyon sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag noon. Pero ngayon ay unti-unti ko nang nararamdaman. May pakialam siya sa akin at hindi basta pakialam lang. Nan medyo kumalma siya, huminga siyang malalim at ngumiti ng bahagya. "Alam mo, Lolita," sabi niya, "hindi ko kayang pigilan ang sarili ko na bumalik dito araw-araw. Hindi dahil kailangan ko ng kape. Hindi dahil kailangan ko ng break. Bumabalik ako kasi gusto kitang makita. Para akong napatigil sa loob ko." Nag-init ang pisngi ko kahit pilit kong pinapanatili ang normal kong ekspresyon. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang ganoong prangkang pag-amin mula sa isang taong sanay itago ang emosyon niya mula sa lahat. Hindi ko alam kung bakit, pero ang nasabi ko lang ay, "Sir, bakit ako? Ang dami-dami niyong kilala, ang dami ninyong kasama. Isa lang akong staff dito." Hindi nawala ang ngiti niya, pero nagbago ang tono ng tingin niya, naging mas malambot. "Lolita, kasi ikaw lang ang hindi natatakot sa akin. Ikaw lang ang tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang CEO, hindi bilang Velasquez, hindi bilang lalaking kinatatakutan ng marami." Parang may tumulak sa dibdib ko, parang may kumalabit sa parte ng puso kong matagal ng tahimik. Hindi pa ako sumagot. Ayokong magbigay ng salita na hindi ko pa kayang panindigan, pero hindi ko maitago na natouch ako. At siguro doon niya nakita ang bahagyang pagngiti ko. Kasi mas lalo siyang lumapit, hindi pisikal, kundi emosyonal. Pag-alis niya noong araw na iyon, hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng sinabi niya. Wala kaming hawak na kasunduan, wala kaming planong malinaw. Pero may namumuo sa pagitan naming dalawa na hindi namin pinangalanan.
At sa gabing iyon habang nakahiga ako, iniisip ko ang mga bulong ng mga tao, ang tingin ng mga mata ng staff, at ang banta na baka bumagsak ako sa mundong hindi ko naman pinasok. Pero kasabay noon, naroon din ang isang hindi maitatangging katotohanan. Mas natatakot ako sa posibilidad na baka dumating ang araw na hindi ko na siya makita. At sa tahimik na sandaling iyon, bago ako makatulog, tinanong ko ang sarili ko ng tanong na matagal ko nang iniiwasan. Kaya ko bang pigilan ang nararamdaman ko para kay Adrian? O kaya ko bang tanggapin na baka nagsisimula na akong mahulog sa isang lalaking alam kong hindi ko dapat minamahal? Wala pa akong sagot. Pero alam ko, sa susunod na pagbalik niya, mas lalalim pa ang kwentong ito at mas hindi ko na kayang umiwas. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong napansin ang pagbabago kay Adrian. Parang mas madalas siyang magpakita. Mas matagal siyang nananatili sa loob ng store. At minsan pa nga ay nauupo siya sa mesa sa tapat ng counter. Parang wala siyang hinihintay, kundi ang matapos ang ginagawa ko. Hindi na rin niya tinatago ang ngiti niya tuwing papasok siya at makikita akong naka-duty. May mga araw na halos wala siyang sinasabi, pero sapat na ang presensya niya para mag-iwan ng tahimik na aliw sa loob ng store. Minsan naman, bigla na lang siyang magpapakita sa labas, hawak ang 2 cup ng kape. At titingnan ako ng para bang sinasabi niyang kailangan niyang makahinga kasama ko. Pero kahit ganun, ramdam kong may bumibigat na naman sa loob niya. Hindi ko pa alam noon kung ano ang nangyayari sa mundo niya. Pero sa unti-unti niyang pagbubukas ng sarili niya sa akin, napapansin kong kahit gaano siyang umiti, may iba yung pagod at lungkot na hindi mawala-wala. Minsan, habang nag-uusap kami sa labas pagkatapos ng shift ko, bigla siyang tatahimik sa bitna ng kwento ko, tapos titingin sa malayo. Parang sinasadya niyang iwasan ang tanong na hindi ko pa nga tinatanong. Isang gabi, habang papalubog ang araw, lumabas ako ng store matapos ang mahaba at nakakapagod na shift. Hindi ko inaasahan na naroon siya, nakaupo sa bench at hawak ang susi ng sasakyan niya. Hindi siya nakangiti tulad ng dati. Hindi rin siya mukhang nagpahinga kahit sandali. Nang makita niya ako, tumayo siya at lumapit ng dahan-dahan. "Lolita," sabi niya, "pwede ba kitang yayain kahit saglit? Gusto ko lang may makasama." Napansin ko agad ang kakaiba sa tono niya. Hindi iyon yung banayad na Adrian na nakilala ko. Mas mabigat, mas pagod, mas mahina. Tumango ako kahit may halong kaba. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero sinundan ko siya. Naglakad kami papunta sa isang parking, hindi ko pa napupuntahan kahit malapit lang pala sa store. May mga ilaw na naglalambitin sa itaas. May kaunting tao at malamig ang simoy ng hangin. Naupo kami sa isang bench at hindi siya nagsalita agad. Hinayaan ko munang maging tahimik ang paligid. Pagkalipas ng ilang minuto, nagbuntong hininga siya ng malalim, yung tipong pinipigilan niya ang ilang linggong bigat sa dibdib niya. "Alam mo ba," sabi niya mahina, "minsan naiinggit ako sa mga taong katulad mo." Napatingin ako sa kanya, hindi maintindihan. "Bakit naman?" Saglit siyang tumawa, pero hindi masaya. "Kasi kaya mong ngumiti kahit pagod. Kaya mong magtrabaho kahit hindi mo alam kung may makakapansin. Kaya mong magtiwala sa mga tao kahit may mga naninira sa'yo." Tapos tumingin siya sa akin ng diretsyo, yung tining parang hinuhugot ang loob ko. Ako, hindi ko kaya. Hindi ko kayang maging normal. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita na naiintindihan ko siya kahit hindi ko naman talaga alam ang bigat ng mundo niya. Kaya ang sagot ko lang ay, "Sir Adrian, tao lang din naman kayo. Lahat ng tao napapagod. Lahat may hangganan." Umiling siya ng dahan-dahan. "Hindi ako pwedeng mapagod, Lolita. Hindi sa posisyon ko. Hindi sa kumpanya ko. Hindi sa milyong taong umaasa sa akin. Kapag nagkamali ako, kapag bumagsak ako, may masasaktan. May mawawala ng trabaho. May magagalit. Alam mo ba," sabi niya habang napapikit, "minsan gusto ko na lang tumakas." At doon ko naramdaman ang tunay na takot niya.
Hindi takot sa trabaho, hindi takot sa pagod, takot mawalan ng sarili, takot malunod sa responsibilidad, takot masira sa mata ng lahat. Pero ang pinakamatinding naramdaman ko ay ito. Takot siyang mawalan ng taong pwede niyang sandalan. Arang napakarami niyang kayang harapin, pero sa loob-loob niya, may isang bagay na hindi niya kayang buhatin mag-isa. Ang pagiging tao niya. Dahan-dahan kong hinawakan ang braso niya. Bahagya lang, hindi sobra. Sapat para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sir, Adrian, sabi ko, kahit anong taas ninyo, kahit gaano karami ang responsibilidad ninyo, may karapatan kayong mapagod. May karapatan kayong huminga. May karapatan kayong maging tao. Binuksan niya ang mga mata niya at tumingin sa akin ng may halong gulat at pasasalamat. Para bang doon niya lang narinig ang salitang hindi niya matanggap mula sa iba. At may kung anong nabasag sa pagitan namin dalawa. Hindi ko alam kung anong klaseng emosyon iyon, pero ramdam kong mas lumalim pa ang koneksyon namin. Hindi ito basta pagkakaibigan. Hindi ito simpleng pag-aalala. May namumuo na hindi ko pa gustong pangalanan. Pero ramdam ko sa paraan ng paghawak niya sa hininga niya, sa pagtitig niya sa akin, at sa paraang naupo siya ng mas malapit kaysa dati. Tumahimik kami ng matagal. Tanging ihip lang ng hangin ang naririnig namin. Tapos napakababa ng boses niya nang sabihin niya ang hindi ko inasahan. Lolita, pwede ko bang aminin ang isang bagay? Kumigil ang puso ko sandali pero wala akong sinabi. Hindi ko siya tinutulan. Hindi ko rin siya hinimok. Hinayaan ko lang siya. Alam kong may malaki siyang gustong sabihin. At iyon ang unang beses na nakita ko siyang sobrang takot na baka hindi ko magustuhan ang sagot. Gusto ko ang presensya mo. Gusto ko ang paraan ng pagtingin mo sa akin na parang walang humihingi ng kapalit. At tuwing kasama kita, pakiramdam ko hindi ako CEO. Pakiramdam ko normal akong tao. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero isang bagay ang malinaw. Mas hindi ko na kayang itanggi na nararamdaman ko rin ang bagay na kinatatakutan kong aminin. At sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa parking iyon, doon ko naramdaman na hindi lang siya naghahanap ng pahinga. Naghahanap siya ng tao. At ang nakakatakot, parang ako ang nakikita niyang sagot. Pagkatapos ng gabing iyon sa parke, hindi na naging pareho ang lahat. Hindi man namin diretsahang sinabi kung ano ang nararamdaman namin, pero malinaw na may biniksang pinto si Adrian sa pagitan naming dalawa. Isang pinto na hindi ko alam kung kaya ko bang pasukin at hindi ko rin alam kung may karapatan ba akong tapusin. Pero sa mga sumunod na araw, lalo kong naramdaman na mas lalo niya akong hinahanap. Minsan bigla siyang susulpot sa store kahit sobrang aga pa. Minsan naman hapon kapag inaantok ako sa gitna ng shift. May lalapag na iced coffee sa harap ko at paglingon ko, siya pala. Minsan pa paglabas ko sa gabi, nandoon siya, simpleng nakatayo lang. Walang sinasabi, pero parang hinihingi ang presensya ko para magaan ang loob niya. Hindi niya ako hinihila sa mundo niya, pero ramdam kong dahan-dahan niya akong hinihila sa puso niya. Pero sabi nga nila, kapag mas nagiging malapit ang dalawang mundo na hindi dapat magtagpo, mas lumalakas ang posibilidad na mabasag ang koneksyon. Isang gabi, nang nag-aayos na ako para umuwi, tinawag ako ng manager namin nang medyo kinakabahan ang tono ng boses. Lolita, sabi niya, sumunod ka sa akin sa office sandali. Kinabahan agad ako. Pagpasok ko sa maliit na opisina, naroon ang supervisor namin, mukhang seryoso. Umupo ako at hinihintay kung ano ang sasabihin nila. Umikhim ang supervisor. May report na dumating kanina. May nag-email mula sa Velasquez Holdings. Parang huminto ang puso ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o umasa. Hindi ko alam kung anong posibleng kinalaman ko roon.
Nakita kong nagpalitan ng tingin ang manager at supervisor bago nagpatuloy ang isa sa kanila. Humihingi raw sila ng kopya ng schedule mo at CCTV footage at pangalan mo. Parang lumamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Bakit kailangan nila ang mga iyon? Dahil ba kay Adrian? Dahil ba nakita nila akong kasama niya? O dahil ba sa pagkahimatay niya noong una? Naramdaman kong nabigla ang manager. Hindi raw ito normal para sa ganitong kalaking kumpanya. Pero hindi pa man nila natatapos ang paliwang, biglang kumalabog ang puso ko sa pagkataranta. Baka malaman ng lahat. Baka masangkot ako sa bagay na hindi ko naman ginusto. Baka pati trabaho ko maapektuhan. Baka pati siya may hindi sinasabi sa akin. Pag-uwi ko, hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil iniisip ko siya o matatakot dahil may mas malalim pa pala ang koneksyon niya sa akin kaysa sa pinaniniwala niya. At lalo pa akong nagulat nang biglang may sasakyang huminto sa tapat ko. Bumukas ang bintana at nakita ko ang mata ni Adrian, mabilis, tensyonado, parang may nangyayaring hindi ko alam. "Lolita," sabi niya agad, "sumakay ka muna. Kailangan nating mag-usap." Sumakay ako kahit nanginginig ang mga kamay ko. Paglapat ng pinto, huminga siya ng malalim, yung hinga na parang hindi niya alam kung saan magsisimulat. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo," sabi niya, "pero may nangyari kanina sa kumpanya." At habang sinasabi niya iyon, naramdaman kong may mabigat talaga siyang itinatago. Hindi niya agad sinabi, pero kita ko sa mukha niyang may kinalaman yon sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba nakita nila kaming magkasama o dahil ba napansin nila ang pagbabago sa kanya. At ang pinakamalaking tanong, bakit niya itinago sa akin ang tunay niyang posisyon hanggang ngayon? Huminto kami sa isang parking area at tumingin siya sa akin nang may halong pagtatalo sa loob. "Lolita, hindi ako nagsinungaling para saktan ka. Hindi ko sinabi agad ang totoo kasi gusto kong makilala mo muna ako bilang Adrian. Hindi bilang CEO, hindi bilang taong takot lapitan ng lahat. Gusto kong maging normal kahit sandali. Yun ang totoo." Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko agad siya masisi. Ramdam ko ang katapatan ng boses niya. Hindi ko man lubusang maintindihan ang mundo niya, pero naiintindihan ko kung bakit niya ginawa iyon. Pero bago pa ako makasagot, biglang tumunog ang cellphone niya. Nagbago ang ekspresyon niya, parang nagdilim ang mukha. Sinagot niya iyon at narinig ko ang puwersadong galit sa kabilang linya. "Sir, hindi po namin kayang itago ng matagal. May nag-leak na ng photo ninyo." Mas lumamig ang hangin sa loob ng sasakyan. Masumig ang panga niya. Alerto ang mga mata. Sinabi niya ang pangalang ayaw ko sanang marinig. "Lola, lumabas ang picture natin. May kumuha nung magkasama tayo sa cafe." Hindi ko na naiwasang manginig. "Anong ibig mong sabihin? Leak? Photo? Bakit may kumuha? Sino? Para saan?" Pero habang mas tumatagal ang katahimikan ni Adrian, mas lalo akong nakaramdam ng kaba. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil alam ko kung paano gumagana ang mundo. Kapag isang taong kasing taas niya, ang may kasamang babae na hindi nila kilala, ang tsismis ay magiging bala, at ang bala ay tatamaan sa akin. Huminga siya ng malalim. Halos nanginginig. "Lolita, may nagtatangkang pabagsakin ako sa loob ng kumpanya. Matagal na itong nangyayari. Ngunit na yung nakita nila ako na may kasama, ginagamit nila ito laban sa akin." Parang biglang lumabo ang paningin ko sa kaba. Ano bang kinalaman ko sa gulo niya? Bakit ako nadadamay? Hindi ko namang ginusto makilala siya. Naupo siya nang mas malapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit pero nanginginig. "Lolita, hindi kita idadamay. Hindi ko hahayaang masaktan ka dahil lang sa akin." Hindi niya ako binitiwan. Parang natatakot siyang tumayo ako at tumakbo palayo. At doon ko noon naramdaman ang bigat ng lahat. Kung dati simpleng customer lang siya sa paningin ko, ngayon alam kong hindi na ganoon ang totoo.
Ang taong nakatahinga sa presensya ko ay isang tao rin palang hinahabol ng intriga, ng politika, ng inggit, ng responsibilidad. At nang tumingin siya sa akin, ramdam kong kahit gaano kalaki ang mundo niya. May bahagi nito na umaasa sa presensya kong simpleng staff lang ng convenience store. Sa gabing iyon, wala pa akong sagot. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko. Pero isang bagay ang malinaw. Ito ang unang gabi na hindi na ako makakatakas sa totoo niyang mundo. At ang mas masakit, ito rin ang gabing napagtanto kong ito ang simula ng pagsubok na maglalayo sa amin, kahit gaano na kami naging malapit. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko alam kung paano haharapin ang sunod na araw. Pag-uwi ko, halos hindi ako nakatulog. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot, sa kaba, o sa paraan ng paghawak ni Adrian sa kamay ko na parang ayaw niya akong mawala kahit ilang minuto lang. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na ako basta simpleng observer sa magulong mundo niya. Nadadamay na ako, hinihila na ako at hindi ko alam kung kaya ko bang maging matatag para sa amin, para sa kanya at para sa sarili ko. Kinabukasan, pagpasok ko sa store, parang iba ang ihip ng hangin. Tahimik ang mga kasamahan ko. Mas tahimik kaysa dati at lahat sila ay tila may tinitingnan sa akin na hindi ko gustong makita. Curiosity, inggit at konting pagdududa. Narinig ko ang mahinang bulungan nila habang inaayos ko ang mga paninda. Siya ba yun? Siya yung nasa picture? Seryoso? Si Lolita? Hindi naman halata. At sa gitna noon, naramdaman kong kumabog ang dibdib ko. Hindi ko man makita ang cellphone nila. Alam kong ang larawan na tinutukoy nila ay ang litratong sinabi ni Adrian kagabi. Ang picture naming magkasama sa cafe. Hindi ko alam kung paano iyon lumabas. Sino ang kumuha at bakit kanina lang ay parang normal ang buhay ko. Pero ngayon ay parang nasa gitna na ako ng kwentong hindi ko alam kung paano tatakbo. Nang lumapit si Joy sa akin, hinila niya ako sa may gilid. Totoo ba, Lolita? Tanong niya agad. Nabulunan ako sa hangin. Ano? Umismid siya. Huwag ka ngang magpaka-innocent. Ikaw yung nasa picture kasama yung CEO, di ba? Nakita na ng lahat. Kahit sa social media nagkalat na. Sa sandaling iyon, parang lumubog ang sikmura ko. Hindi ko alam kung iiyak ako, tatakbo o magpapaliwanag. Pero paano? Kanino? Kahit ano ang sabihin ko, may sariling kwento ang mga tao. Kwentong hindi ko kontrolado. Hindi nagtagal. Umasok ang manager namin at pinatawag ako sa office. Habang naglalakad ako papunta roon, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Umupo siya sa harap ko, huminga ng malalim, at nagpakita ng pag-aalalang hindi ko inaasahan. Lolita, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon mo, at hindi mo kailangang ipaliwanag lahat sa akin. Pero may kailangan tayong asikasuhin. May tumawag mula sa Velasquez Holdings. Hindi ko alam kung bakit, pero parang umikot ang paningin ko sandali. Sabi nila, gusto ka raw nilang ilayo muna sa intriga. Pupunta raw dito ang isang assistant nila para makausap ka. Nang marinig ko iyon, mas lalo akong nataranta. Bakit kailangan pa nila akong kausapin? Ano pang gustong malaman ng kumpanya? Gaano kalalim ba ang epekto ng isang simpleng litrato sa kanila? At higit sa lahat, baka ba mapahamak si Adrian dahil sa akin? Pagkatapos ng shift ko, naroon na sa labas ang isang itim na kotse. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas mabilis ang tibok ng puso ko nang bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki na nakaitim na suit. Hindi siya mukhang gwardiya, hindi rin bodyguard. Siya yung tipong sanay kausapin ang malalaking tao. Miss Lolita? Tanong niya. Ako po si Daniel, assistant ni Sir Adrian. Huwag ka sanang matakot. Pero paano ako hindi matatakot? Hindi ito normal. Hindi ko ito buhay. Hindi dapat ako nasa sitwasyong ganito. Sumakay ako sa kotse dahil sinabi niyang gusto raw ni Adrian na masigurong hindi ako maaabuso. Hindi mapupuruhan ng chismis. Hindi mapapahamak. Nang makarating kami sa isang pribadong cafe na halos sarado para sa amin, naroon siya,
Si Adrian, nakaupo, nakayuko, at mukhang mas pagod pa kaysa dati. Paglapit ko, agad siyang tumayo. Lolita, I'm sorry. Hindi ko naman inexpect na mangyayari ito. Umiling ako, pero hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko siya masisi, pero hindi ko rin alam kung kakayanin ko ang bigat nito. Umupo siya sa harap ko at hinawakan ang tasa na tila hindi niya kayang painitin. May nag-leak na photo natin, sabi niya mahina. Pinalabas nila na may babae akong tinatago. May naglabas ng chismis na ikaw daw ay staff na pinoprotektahan ko. Sinubukan niyang ngumiti pero halata ang pighati. Alam mo naman kung paano ang mundo ng corporate. Kapag may nakita silang maliit na butas, lalakihan nila iyon hanggang mabasag ka. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin tulad ng dati. Yung tingin na parang hinahanap ang sagot sa katahimikan ko. Lolita, gusto kong malaman mo na hindi mo kasalanan ito. Kung ako ang masusunod, hindi kita idadamay kahit kailan. Pero hindi ko rin kayang sabihing wala kang kinalaman sa puso ko. Sa sandaling iyon, parang may humaplos sa loob ko. Hindi masakit. Mainit. Higit pa sa pagkabigla. Mas naramdaman ko ang katotohanan sa sinabi niya. Nararamdaman ko na matagal na. Hindi ito crush. Hindi ito simpleng pagtingin. May bigat, may lalim, may totoo. Pero kasama ng bigat noon, naroon din ang takot. Hindi ko napigilang sabihin, Adrian, hindi ako sanay sa ganito. Hindi ako katulad ng mga taong nasa paligid mo. Alam kong paano haharapin ang mundo mo. Hindi ko alam kung kaya ko. Tumingin siya sa mesa bago tumingin ulit sa akin. Hindi ko hinihingi na kayanin mo ang mundo ko, Lolita. Hinihingi ko lang, sana wag mong iwasan ang akin. Sana wag mo akong layuan. Pero paano kung ako mismo ang hindi sigurado? Paano kung ako ang mahila padaba? Paano kung sirain ko ang pangalan niya? Paano kung mawala ako sa gitna ng mga taong gustong pabagsakin siya at doon ko naramdaman ang unang pagkapunit ng puso ko? Hindi dahil sa kanya, kundi dahil alam kong sa paglayo, mas masasaktan siya. Pero sa paglapit, baka mas masaktan ako. At kahit wala pa kaming sinasabi, alam kong pareho naming nararamdaman iyon. At iyon ang gabing hindi ko nasabi ang dapat kong sabihin. Nagpaalam siyang ihahatid niya ako pauwi. Ngunit alam naming dalawa, iyon ang unang hakbang sa paglayo ko sa kanya. Hindi ko pa kaya, hindi pa ako handa, at alam kong mas sasakit pa ang susunod. Pagtatapos ng gabing iyon, hindi na naging madali ang mga sumunod na araw. Kahit hindi ko sinabi ng diretsahan na lumalayo ako, ramdam kong unti-unting nagbabago ang kilos ko. Mas bihira akong tumingin sa cellphone ko. Mas madalas kong tanggihan ang alok ni Adrian na magkita kami kahit saglit lang. At sa tuwing papasok ako sa store, palagi kong iniisip kung naroon ba siya o hindi. At umaasa akong sana hindi siya dumating para hindi ako matuksong tumingin sa mga matang nagbibigay sa akin ng lakas pero nagbibigay din ng takot na baka hindi ko kayanin ang lahat ng kasunod noon. Nang araw na sinadya kong iwasan ang tingin ng lahat at sinubukan kong maging abala sa pag-aayos ng counter, biglang pumasok si Adrian. Hindi siya tulad ng dati na nakangiti o kahit yung pagod na ngiti na nakasanayan kong makita. Ngayon, halatang hindi siya nakatulog. Pulang-pula ang mata, malalim ang eye gags at mahigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone niya habang naglalakad papunta sa counter. Nang magtama ang mata namin, parang nanikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam kong masasaktan ko siya. Tumigin siya sa harap ko. Lolita, kailangan nating mag-usap. Hindi ako makapingin ng diretsyo. Sir, sabi ko mahina, ngayon po, hindi ako pwedeng lumabas. Biglang nagliwanag sandali ang mata niya na parang may narinig siyang hindi niya gusto. Lolita, bakit parang umiiwas ka? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo, wag mo akong gantihan ng katahimikan. Doon ko naramdaman ang totoong bigat ng sitwasyon. Hindi na ito basta pag-aalala. Sugatan siya, nalilito. At alam kong ako ang dahilan. Napabuntong hininga ako. Hindi ako pwedeng magpaliwanag dito, sabi ko. Pero kita ko sa mata niya ang takot na hindi niya kayang itago.
Hindi takot na mawalan ng kontrol sa kumpanya. Hindi takot na matalo sa kompetisyon. Takot na baka mawalan siya ng isang tao, ako. Pagkahinto namin sa may labas, hindi niya sinayang ang kahit isang segundo. Bakit Lolita? Tanong niya agad. Bakit bigla kang lumayo? Dahil ba sa mga litrato? Dahil ba sa sinabi ko? O dahil ba sa mundo ko? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin nang hindi siya masaktan. Pero kailangan kong maging totoo. Adrian, sabi ko habang hindi ko makontrol ang panginginig ng boses ko. Natatakot ako. Hindi ako kasali sa mundong ginagalawan mo. Hindi ko kaya ang bigat na dinadala mo. At kapag nagsimula akong mapunta sa gitna nun, baka masira ang buhay ko. Baka masira ang pangalan mo. Baka ako pa ang maging dahilan ng pagbagsak mo. Masakit makita kung paano unti-unting naglaho ang kaunting lakas na natitira sa mata niya. Humakbang siya palapit pero umiwas ako. Doon ko nakita ang panginginig ng labi niya. Isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko mula sa isang CEO na sanay hawakan ng negosyo. Ang tao, ang kapalaran ng libo-libong empleyado. Lolita, hindi kita nilalapitan para masaktan ka. Lumalapit ako kasi ikaw lang ang lugar na hindi ko kayang takbuhan. Ikaw yung pahinga ko. Ikaw yung nakapagpabalik ng hininga ko noong muntik ko nang hindi kayanin ng lahat. Mas lalo akong napayuko. Adrian, hindi lahat ng tao ay kayang mahalin ang taong nasa tuktok. Ang tuktok kasi, delikado. Maraming nanonood. Maraming nag-aabang.